Magandang araw, magandang gabi sa kanilang lahat. Nandito na naman tayo sa atin instructional self-defense. Sa araw nito, ang atin naman ituturo ay kicking defense pa rin. No? Pero ito, part 5 na ito dahil napakaraming klase ng sipa. So ngayon, ang atin gagawin ay yun pa rin, frontal pa rin tayo. Nasa frontal pa rin tayo. Now, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para ma-notify kayo ng YouTube pag magkaroon tayo ng video. Ngayon, titingnan nyo at ang atin ituturo ngayon ay frontal kick. So, dito sa frontal kick ay kailangan, kasi diretso lang itong atake, so kailangan pwede tayong pumunta sa kanan, pwede pumunta sa kaliwa. Pero yung pinaka-importante lahat dito, mabilis kayo, at malakas kayo at kailangan naman rin importante ang distance. Kailangan ayan kasi pag tama ang distance natin ay may time tayo para umilag. So ibig sabihin kapag tama ang distance mo magkakaroon siya ng 2 counts. Ang first count is step forward. Paghakbang niya ng ganun ng kaliwa niya abot ka na. So yung mga nakaraan natin na video ay ginawa ko may pari muna. So, yan, nagpapari muna ako. Ibig sabihin, kapag nagpari ka, mabagal ka. Pero sa ngayon, wala nang pari. Ibig sabihin, pag mabilis ka, hindi na natin pwedeng parihin. Diretso ka na. Yan, tingnan yung hawak, no? Ang kanan kamay ko nakahawak dun sa kamao niya. Yan. Paghakbang ng kaliwa niya, ayan, makikita nyo. O, ayan, o, yung hawak na yan, hindi na siya makakatayo. Masakit yan, ang hawak na yan. Ulitin natin ngayon ito siya mamaya yan pumapari tayo mamaya papakita ko sa inyo rin yung advance yung may striking na tayo yun ang advance natin yan tingnan nyo lampas di ba kailangan pag move niya move ka rin para hindi ka mabutan sabay nampot doon sa kanyang kaliwang kamay yan yun ganun kabilis so ibig sabihin hindi na siya pwede makapag-kontra pa. Kasi, pagpasok mo yan, pwede sumuntok ang kanan niya. Ang problema, kung mabilis ka, split second lang, hindi na pwede makakasuntok yan. Ngayon, ikutin na natin para makita nyo. Yan. Pagsipa mo, pag side mo yun, hindi ka naabutin yun, kaya wala ka na doon sa target niya. No? So, ayan, yung target niya, diretso yan. Pag frontal kasi, diretso lang yan sa katawan mo. Yan, side step ko lang, wala na. Sabay dampot doon. Tingnan mo yung hawak ko sa kamao niya. Ulitin natin. Yun. Dahan-dahan lang tayo para masundan nyo ako. Yun. Ayun, ayan. Tingnan yung hawak na yan. Napakasakit yan. At saka tamang hawak natin. Nasa kamaong hawak. Tilipit yan. Yun. Ang atin lesson for today. Kaya, pag-aralan natin. At tingnan nyo mabuti ang aking gawain dito para masundan nyo ako at matuto tayo ng self-defense. Ayan na. Advance na ginagawa natin, pwede magsuntok yan. Pag mabilis kayo, pwede, pag suntok mo sabay dampot. Ayan Di ba? So, kailangan natin dito ang bilis at saka perfection ng technique. Kailangan ayos ang hawak natin para ngayon, tingnan nyo pwede. Yan. Kasi diretso ang atake niya, pwede tayo sa labas. Ito, yan sa kaliwa. Pwede naman rin tayo sa loob. Yun. Pero sa ngayon, ang ating pinakita ay nasa loob lang tayo. No? Kasi dito pa lang tayo, ang tinuturo ko pa lang sa inyo, dito tayo sa loob. Yan na loob, sa right side. Yan. Yun. Yun. Tingnan yung hawak, no? Yan, ulitin ko lang. At, kung makikita ninyo, yan, pagakbang niya, ayan, kailangan mabilis tayo. Split second lang, tapos na. Kalaban natin. Importante yan. Kaya nga ako, kahit na 82 years old na ako, mabilis pa rin. Kaya yun ang kailangan natin, continuous training. Sa mga dati kong mga black belt, sa mga estudyante ko, kailangan practice lang. Kailangan natin, kahit na yung mga bago natin na mga student, ay kailangan natin na practice. Para mamimintin natin ang ating bilis